Yes, good morning mga ka-DIY. So, meron tayong i-DIY na naman ngayon. So, yun o, kung nakikita nyo, yung motor natin na tinanggal natin yung tangke ito. Dahil ginawa ko na itong binodify ko na ito dati. So, ito yung isa sa may problema. Itong fuel cap niya mga ka-DIY. Ito. So, ginawa ko na itong modification ito. Nakikita nyo. Pinutol ko na yung air pump niya mula dito papuntang makina. Ito ang nagpapump ng gasolina na lalabas dito. So ibabalik natin to sa standard mga ka-DIY dahil parang nasusobrahan sa gasolina. Hindi naman nag-overflow yung carburetor pero parang nabubulungan siya sa hangin matagal siyang makapag lakas yung rebo niya. So ang gagawin natin is ibabalik natin. So ang problema lang dito dati, is nawala yan, nabulok na yung o-ring niya. So tulad ng sinabi ko hapon nung nakaraan natin video, yan pinili natin ng mga different sizes na o-ring ay magagamit talaga. So ito lang ang gagamitin natin, isang piraso mga ka-DIY. Para saan ba to? Dito yan o. Tinanggalan natin yung screw. Yan. Dito kasi yan. Ito. Kasi ito ang, kung wala na itong o-ring, dyan sila papasok. Dito nang galing yung gasolina. Yan. Matangki. Kalabas yan may butas yan o. Ito lang yung o-ring ang bumabara doon. Kasi ganito, mababol itong fuel cock eh. Yan. Magpupush siya. Ibig sabihin, pag meron dito, yung air pump niya, papasok doon dito at bubuga ng hangin para malalabas ang gasolina. So, ang ginawa ko, na nadudurog na yung o-ring, so tinanggal ko at kinonvert ko siya, pinutol ko na yung pump. So, diretso na, wala na siyang pump. Hindi na kailangan magpump yung ipapump yung gasolina dahil bukas na siya dito wala nang tatakip siya na o-ring. Yan. Kita nyo, may o-ring dyan sa ilalim. Pero may butas ibaba. So, ang gagawin natin yun is ibabalik natin. Ito kasi ang kasya na sa lahat ng nabili natin na sizes ng o-ring ito. Ito ang pwede. Meron namang maliit, pero masyadong maliit. Ito ang kasya. Yan o. Walang kahirap-hirap ipasok. At saka saktong-sakto dito sa butas na maglalak siya kapag mayroong gasolinang lalabas o napapump galing sa hangin. Ito ang naglalak. Siya itong mga loads. Wala namang mas pa na o-ring dito, mas maliit pa. Ito lang talaga. Pero mas maliit, pero sobrang liit. Medyo maluwang na rin sa ito. Hindi siya kasya ng masyado siyang maliit. Pero pasok siya. Ito naman ang pinagbabasihan natin. Yan, yung kanal niya. Diba? Kasi sa katagalan ganitong mga o-ring, mga rubber gaskets, marurupok yan sa katagalan. Marurupok. Kaya hindi na magpapangsyon. So, yun na. Kasi mga ka-DIY, kapag wala to, natatanggal to o narurupok na yung o-ring na to, yung air pump galing dito, yung air pump to papunta to sa head ng makina. Yun siya kumukuha ng hangin. Pag nasira tong o-ring, papasok yung gasolina doon sa air pump papuntang makina. Delikado yun. Kailangan okay yun, walang papasok talaga ng gasolina. Ito ang babara sa loob dito. Okay, so okay na. Wala nang ibang mas na size na dito kasi nung tinanggal ko tong original na o-ring dito, hindi na siya maporma parang nalalanta na talaga siya. Hindi na siya maporma. Ito na lang. So ito na mga DIY. So ibabalik na natin siya dito. Ito kasi mga paraan ng ibang mekaniko na i-direct sa akin. Hindi ko to noon nung tinanggal ko, hindi ko sinira. Kaya dito na siya. Sampang natin yung o-ring. Ibalik na natin.
Hindi nakakato tayo yung spring. Yan, ang pwesto niya. Ayan mga ka-DIY, naibalik natin. So ito yung posisyon ng tangki. So ito, tanggalin natin to, papalitan natin ng bago at ibabalik natin sa standard. Yung DIY, naibalik natin. So susubukan natin kung may gasolina ba matalas. Lagyan natin ng gasolina yung tangki. Yan mga ka-DIY, nilagyan natin ng gasolina at tingnan nyo, wala nang tumatagas. Ibig sabihin, nakasara na yung o-ring sa ilalim. Kasi may spring yung loob ng fuel cock may spring. So yung pag mayroong hangin na papasok dito, siya yung magpapap, magbubukas yung o-ring doon at lalabas ang gasolina dito. So walang tumutulo. So susubukan natin to mamaya. Ayun kan mga DIY, gagamitin natin nabili na transparent hose. Makikita natin kung may lalabas ba. Okay, gamitin natin to, tatabas tayo dito. So ito na mga DIY. So nakikita na sila live. Yung sa fuel, ito yung sa hangin. Ito yung sa hangin, yung naputol. Kinonvert natin. Ito, punta siya dito. Alam to ng mga mekaniko ng motor, no? Hindi tayo mekaniko, pero nag-DIY nga tayo, di ba? So ito ang hangin. Ito yung nagbubuga ng hangin papunta dito. Yung pinakita ko sa inyo kanina, na may spring, yung sa fuel cap. Ito ang hangin na ito, nagaling dito. Yun ang bubuga na mag-open yung may o-ring. So pag open sa may o-ring, kasi malakas yung hangin dito pag umandar itong makina, umandar itong motor, malakas yung hangin. Ipapump niya yun, tapos magbubukas yun, papasok, saka na papasok yung dadaan yung gasolina, papunta naman dito sa may inlet ng carburetor. Ayun. Kasi kung yung binago natin, yung kinonvert natin, siyempre wala na tong hangin. Pinutol na yung hose, tapos sinalpakan yun ng bolt para hindi lalabas yung hangin kasi wala na tong silbi. Pag tinanggal mo na yung gasket o yung o-ring, wala na. Hindi na kailangan yung hangin kasi tuloy-tuloy na yung pasok ng gasolina. Kaso lang dito, parang nabubulunan yung carburetor kasi ito, katulad ngayon, hindi nakaandar ang motor. So yung gasolina na nandito sa hose niya, papunta din, ay nakasarado na doon. Wala nang galing sa tangki na gasolina na papasok pa ito. So sapat na yung gasolina dito na makaandar yung motor sa starting. So, yun lang mga ka-DIY. So ito na, nabayad natin. Pantalin natin yung motor kung kaya ba. Yan, handa naman siya. So meron siyang sapat na pundo na gasolina dito, papunta doon sa carburetor. Ito namang hangin dito, yung nagpapump papunta dito doon sa fuel cap. Siya ang nagbubuga ng hangin para magbukas yung spring. Mga ka-DIY. So habang umandar yung makina, nagbubugas siya ng hangin, papasok doon sa may nilagyan natin ng o-ring na spring yun. So pag pump ng hangin, bubukas yun, saka napapasok yung lalabas ang gasolina dito, buntang carburetor. So yun ang mga ka-DIY. Babalik na natin yung mga upuan, balik na natin. Maraming salamat.